Hello guys! Long time no vlog, di ba? Si ate girl mo kasi galing ng Pilipinas, so kakauwi ko lang. Nagbakasyon ako ng halos isang buwan. So isa to sa pinadala ng ating mga kaibigan na galing ng Pilipinas. Ipapadala din natin siya dito sa Canada, Sudbury, Ontario yung address. So first time ko nga lang tong gawin na magpapadala ako dito sa post office. So sa mga walang idea, ito nga pala yung ginawa ko. So pupunta ka sa pinakamalapit na may post office. So ang ako, shoppers, ang meron kami dito. So, bibili ka lang ng package na pwedeng magkasya dyan sa mga gamit na ilalagay mo sa loob. Siyempre, may certain amount yan, gaano kaliit, gaano kalaki, and then plus yung charge kung saan mo siya ipapadala. So, ayan, ikaw yung mag-a-assemble, asikasuhin mo lahat, ilalagay mo lahat yung mga gamit dyan sa loob, isusulat mo yung kung saan mo papadalahan, kung sino ang nagpadala. So, importante yan. So, after mo lahat input lahat ng details and everything, so, bibigay mo na. Here you go. Yeah. After all. Alright. That's it? Yep. Okay, thank you. 3 days? Yeah. 3 to 5 days? Okay. Yeah. Thank you. So, tapos na tayo. So, wait na lang 3 to 5 days. At pagkatapos nga nun, dahil katabi lang naman ng McDo yung pinuntahan ko, ayan, nag-breakfast na ako at nag-order na. Dahil rest day ko naman, marami akong oras. Yep. Can I ask for on the side cream and sweetener? Sure. Thank you. At dahil nabis ko nga ang pancake, ayan, nag-order ako ng pancake. May kasama din siyang sausage, coffee, and french fries. So, in total, parang almost $8.50 yung in-order ko na yan. So, kung i-convert mo siya, yung meal na yan is nasa 350 pesos more or less. Ganun ang price niya kung i-convert mo siya. So, let's go. Makinood na muna kayo at lalagyan ko lang ng kung an-anek ang aking pancake habang mainit-init pa. So, nilagyan ko lang siya ng bata. Spread, spread, spread. Bata. And then, yung maple syrup or yung pancake syrup na meron sila. At habang nakikinood nga kayo dyan, kukwentuhan ko kayo kung ano nangyari sa isang halos buwan ko na bakasyon ko sa Pilipinas. Ayun, masarap dahil nakasama mo ulit yung mga mahal mo sa buhay, mga family mo, and especially my dog. Shout out sa iyo, my love, Daigo. I miss you so much, mahal ko. And then, yun nga, punta kami ng Boracay, ng Zambales, and everything. So, lahat ng mga cravings ko, lahat ng mga gustong-gusto kong kainin nung nandito ako sa Canada noon, talagang inisa-isa ko lahat yung lahat ng mga street food, kada kung anong mga naiisip ko, naku, hindi ko yun pinalampas talaga. So, nakain ko yung mga imposible na madali na makain mo talaga sa Pilipinas compared dito sa Canada. So, hindi ko yun pinalagpas talaga. Syempre, isa rin sa pinaka na-miss ko, syempre yung kasama mo yung mahal mo sa buhay, especially yung mga magulang ko, na pinagluluto ka kahit ano yung gusto mo, yung mga sabaw na luto ng nanay mo, yun talaga yung pinaka the best talaga. Basta iba, masarap na masarap ang magbakasyon sa Pilipinas, kaya lang may hangganan din, natural, kailangan mong bumalik sa realidad, kailangan mong magtrabaho at panandalian mo ulit silang iiwanan. So yun ang nakakamiss ngayon. So, ako ngayon ay tapos nang mag-breakfast sa McDo. Pupunta naman ako ngayon sa bus stop na kung saan ako nag-aantay sa oras. Nagtatrabaho ng aking kaibigan. Ayan, shoutout sa iyo, Riley. Have a good day, my friend. But I need to go and catch the bus. Ito yung shed na kung saan mag-aantay ako ng bus. Diyan. At sa mga oras nga na yan, syempre malamig. At kita-kita naman sa paligid ko yung mga snow. Tas medyo may pagkamahangin pa, kaya yun talaga yung nagpapalamig. Kaya dinala ko na rin yung kape ko na tira ko dun sa breakfast ko sa McDonald's. Kaya nakatulong naman kahit papano.
na medyo mainit-init pa. And ire-ready ko na nga pala yung token na gagamitin ko sa bus. So yan yung token na idadrop mo kapag dumating na yung bus. Nalit nga ng konti yung bus kaya medyo natagalan ako. Pero konti pa lang naman. Sa mga oras na yun siguro mga 3 minutes na siyang late. Kaya nag-aantay pa rin ako. So yun yung bus ko. Dinaan na siya dito. Iikot lang yan. And then dadaan na. So yan, nag-ready na ako kasi nakita ko nang umikot yung bus at paparating na siya. Yung bus ko green bus ang sinakyan. Hi there. So ganyan ang itsura ng bus dito, hindi siya ganun ka-crowded. Konti lang yung mga nagiging pasahero. Minsan nga, para mong nirentahan yung isang buong bus kasi minsan mag-isa ka lang talaga. So ayan, habang babiyahe ako, yan. Pansinin niyo yung paligid, talagang napakataas ng mga snow. Ilang araw na rin na lagi na lang ng snow. So, yan nga pala yung bus na button para pindutin mo siya once na mag-aas ka na ng signal para mag-stop na yung bus. Habang nakahinto nga yung bus, ayan, meron akong naspatan na si Kuya. Yan, nagpa-plow siya. So, yan yung machine na ginagamit nila para mas mapadali na makayod mo yung yelo papunta dun sa kabilang side. Kasi kung yung iba naman, manual nilang sinashovel yung paligid nila. So, yun yung bus ko. Bumaba na ako. At naglakad. So, doon ako bumaba sa may stop sign na yun. So, yan. Dahil green bus yung sinakyan ko, bumaba ako sa green na bus stop. So lalakarin ko na ngayon hanggang sa aking bahay. So, kung napapansin nyo, meron din isang green bus stop doon. Yun. So, doon yung next stop niya. Then, iikot ulit siya. There we go. Lakad time. Lakad time sa maputik at masnow. Ang lamig. Dahil malamig, tas mahangin pa, kailangan mo nang kuberan yung sarili mo. Kailangan mo nang kuberan ng sarili mo sa lamig. Dahil ang bahay ko, toilet sa way pa. Naglakad ako from the bus stop hanggang sa bahay. So more or less, kung dito ako dumaan, parang mga 5 minutes walk lang naman siya. Pero dahil malamig, kahit 5 minutes ka lang maglalakad, maninigas ka. Yun ang pinakamaghinayutak na driver na yun. Dumaan siya dito sa may putik-putik. Buti na lang at hindi ako tinamaan. Kung hindi, mumurahin talaga kita. Ay, charot lang. So, yun ang araw ko ngayon. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Hanggang sa susunod, update ko kayo. Bye-bye!